Saksi ang isla ng Mindanao sa dekada-dekada ng suliranin sa terorismong hinahasik ng mga rebelding grupo. Kung gaano pinagpala ang Mindanao sa likas na yaman, siya namang kabalintunaan sa hinaharap nitong problema sa kapayapaan. Sa nakalipas na isang taon, isa sa madalas na istoryang naibahagi dito sa Magandang Gabi Pilipinas ay ang isyu ng terorismo at insurensiya sa Mindanao. Mula New People's Army sa Davao Oriental, Cotabato, Zamboanga Peninsula, Abu Sayyaf Group sa Sulu, hanggang sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao, nagawang makeover ng ating programa sa nagdaang taon. Isang buwan pa lamang ang nakalipas ng personal na tinungo ng Magandang Gabi Pilipinas ang naging bakbakan sa datupiang lalawigan ng Maguindanao. Matatandaang naging laman ng social media ang pambubulabog ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa sentro ng barangay poblasyon sa Datupiang, kung saan nagawa nitong sunugin ang isang police car at paulanan ng bala ang paligid ng nasabing barangay. Sa ating pagbisita, nagpaunlak ng panayam si Lieutenant Colonel Charlie Banaag, ang commanding officer ng 6th Infantry Battalion, kung saan ito ikinuwento ang nangyari ng gabing yun. During that night, nagpapatrol na po ako ng mga armor assets po natin. At ang nangyari nga po, pati yung Magaslong detachment ko, o Magaslong patrol base ko na along the highway, nakakaabot na po sila doon. Pagbalik po nila, nagsimula na po ng mga bandang alas 10 ng gabi. About 30 minutes after, nagkaroon na rin po ng pagputok dito sa bayan. And yung report po tungkol sa susunugin ang simbahan, harating na rin po sa amin. Pinaulanan ng bala ng mga terorista ang mga haligit salamin ng Santa Teresita Parish Church. 4 na sundalo naman noon mula sa 6th Infantry Battalion ang una nang idineploy sa paligid na siyang magiting na nagtanggol sa komunidad mula sa mga umatake. Nabilib ako sa tapang ng mga tao ko. Dahan-dahan, papunta sila dito. Pinuputokan sila. They don't mind it. May mga vest naman sila, kayang-kaya yan. Nang dahil sa kanila na repel natin o napigilan natin ang pag-atake ng BIFF. Kung bumanat sila, maraming sibilyan na mamatay. Tama yun na nag-iwas sila sa crossfire para hindi matamaan yung mga sibilyan. Nang maipasa ang Bangsamoro Organic Law at maitatag ang Bangsamoro Transition Authority, isa sa pangunahing isinulong ang pagdedekomisyon ng mga armas ng MILF combatants. Sa aming naging panayam kay Bangsamoro Transition Authority Chief Minister Murad noong Oktubre, may 40,000 mga armas ang nakatakdang isailalim sa decommissioning. Kapalit ng pagsuko sa armas, ang pagbibigay ng 100,000 pesos na pabuya at iba't ibang livelihood programs upang makapagsimula muli ang sumukong rebelde. Subalit ang pangakong ito, tila malabo pang matupad sa ilang combatants. Hindi umuusad nga yung normalization. Marami pang hindi na-implement. Meron mga conversion of the camp into productive civilian communities. Then meron pang mga amnesty sa lahat ng mga marami pang iba na hindi talaga natutupad. Sa patuloy na paglilibot ng Magandang Gabi Pilipinas sa Mindanao, minabuti naming kunin ang sentimiento ng ilang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front hinggil sa isyu sa decommissioning at iba pang hinaing nila sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa aming pagsasaliksik, nakaharap namin ang armadong grupong ito sa liblib na bahagi ng Maguindanao. Ngunit laking gulat namin, ang lugar na aming napasok, kuta pala ng mga rebeldeng BIFF. Nahati yung grupo sa dalawa. May freedom fighter, may dawla, itong pangatlo, MILF. Ang mahirap dito, mapaginalaan ka na terrorist ka. Hindi na kayo MILF? Hindi. Nasa freedom fighter po. Diretsang inamin ng grupo na sila ay mga miyembro ng BIFF. Ayon sa kanilang tagapagsalita, dati silang miyembro ng MILF, subalit tumiwalag umano sila at sumapi na sa BIFF. Nung sila'y kombatan pa ng MILF, pinangakuan umano sila na tutulungang guminhawa ang kanilang buhay. Subalit ngayon na naitatag na ang Bangsamoro Region, giit nila, pinabayaan na umano sila. Tungkol doon sa ipinangako po sa amin na mabigyan kami
Wala pong kuwan yun kung magkano. Kaya kami lumantad kasi minsan lang kami lumantad sa ganito po, magpapa-interview. Pagkakataon namin po na may ahayag yung hinaing ng, kaya kami lumalaban po dahil hindi patas. Parehong sentimiento ang inihayag ng isang nagpakilalang dating MILF commander na ating nakapanayam mula sa di kalayuan ng ating kinaroroonan. Siya ang nakipag-usap sa mga miyembro ng BIFF na sumalungat sa di umano'y hindi makatarungang pagtrato sa kanila. Kung matutupad na bibigyan tayo ng gobyerno na makakain o di kaya maging kapital natin para mayuntuan natin yung paghawak ng baril, hanggang ngayon wala. Yung pamumuno ng BALM, ang inuna, paano dadami ang pera? Pero paano kami na nandito sa ground, mga kumbatan, nagbuwis ng buhay, anong nangyayari sa amin ngayon? Wala. Para naman sa tagapagsalita ng nakausap nating grupo ng BIFF, hindi man magiging madali para sa kanila na tanggalin sa kanilang sistema ang paghawak ng armas, hindi nila tuluyang isinasantabi ang pakikipag-usap sa BARM at sa pamunuan ng MILF. Ngunit sa ngayon, anya, hindi pa sila handa para rito. Hindi kami galit sa Bangsamoro. Mga kapatiran namin yung BIAP, lalong minamahal namin sila dahil dumating na yung inaasam-asam na kapayapaan. Kung may bigay ang kapayapaan. Kung hindi naman may bigay, ay nandito pa rin kami. Handa pa rin kami na ganun dati. Sa pag-usad ng bagong reyon sa Mindanao, inaasahan ang malaking pagbabago di lamang sa kaunlaran ng mga lugar na sakop nito, kundi pati na rin sa aspetong pangkapayapaan. Sa kabila ng mga isyong kinakaharap, patuloy ang paghikayat ng Bangsamoro government sa hanay nito na magbalik loob na sa gobyerno. Katunayan, nitong Disyembre lang ng 1,000 pro-Islamic State militants ang nagdesisyong sumapi sa Bangsamoro. Bukod sa mga lalawigang orihinal na kasapi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, ilang lugar pa sa Mindanao ang bumotong mapabilang sa itatayong rehiyon gaya ng 63 barangay sa Cotabato Province. 22 sa barangay ng naturang bayan ang kabilang na ngayon sa Bangsamoro Region. Nahati ito sa 3 cluster. BARM na tayo, dapat ipadama natin sa tao ang gobyerno. Kaya nga dito sa Pikit Cluster 3, yung Bangsamoro Islamic Armed Forces at saka yung Provincial Police Force, katuwang natin dito sa pag-handle ng problema. Bukod sa mga militar, katuwang nila ang Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF sa pagpapanatili ng peace and order sa lugar. Dati silang mga miyembro rin ng MILF nung kalaban pa ito ng gobyerno. Napakalaking pasalamat namin sa inyo kasi naabot namin yung kapayapaan sa ngayon. Nanggaling kay President Duterte. Mahigit 30 taon kami dyan sa Pawas nagtatago. Sa ngayon pa kami masaya kasi nagkakausap tayo na taga-gobyerno. Tumakbir kami, Allahu Akbar, Allahu Akbar! Mbabasuka, mbala-bala, dala sumakuil, dari pelano, abagalami sukadanan. Allahu Akbar! Ang 602nd Infantry Brigade na pinangungunahan ni Brigadier General Roberto Capulong ang nakakasakop sa bayan ng Pikit. Ayon sa kanya, mula nang maitatag ang BARM, bahagyang tumahimik ang kanilang area of responsibility. Gayunpaman, aminado itong nananatili pa rin ang presensya ng mga militanting grupo gaya ng BIFF upang makatulong sa paghihikayat na magbalik loob ang mga ito sa gobyerno. Isang programa ang kanilang inilunsad. It's called Returnee Comprehensive Aftercare Program. This one is intended sa mga surrendered, former rebels that from the BIFF. Actually, ito yung initiative ng brigade because wala pa tayong programa para sa BIFF. And then we opened a halfway house. It's called Bahay Tagapagpalaya. It will be a venue where lahat ng mga surrenderies are consolidated. And then we provide psychosocial intervention. And then we invite all the line agencies. Kapag may nag-surrender, let us not treat them as just statistics.
let us do something about it to change their mindset. 22 surrenderies na ang unang winelcome ng Bahay Tagapagpalaya. Saksi naman ang coffee shop na ito sa loob ng kanilang headquarters sa mga naresolbang alitan at gera sa tulong ng 602nd Infantry Brigade. Ilan lamang ito sa maraming patunay ng patuloy na pagsisikap ng hanay ng kasundaluhan na mawawakasan ang terorismo sa kanayunan, higit pa sa pagsabak sa gera. Kung ano man yung karapat-dapat na isuporta natin sa kanila on our part as members of the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Army in particular, I think we have done our best efforts. Maliban sa terorismong sangkot ang Muslim secessionist groups, isa rin sa problemang pangkapayapaang kinakaharap ng bansa ang insurhensiya. Binansagang Asia's longest-running insurgency country ang Pilipinas dahil sa mahigit 5 dekadang pakikipaglaban ng gobyerno sa mga komunistang grupo. Bagaman maraming usaping pangkapayapaan na ang nailatag ng mga nagdaang administrasyon, ang mga militar ang naging frontliner sa usaping ito. Sila kasi ang walang humpay na nagbabantay at pumuprotekta sa mga sibilyan sa mga kanayunang pinamumugaran ng mga NPA at sa kanilang misyon, buhay ang kanilang pinoprotektahan at minsay buhay din nila ang nagiging kapalit. Katulad na lamang ng 2 sundalong ito na halos sarili na nila ang nakataya para lang magampanan ang kanilang tungkulin para sa bayan. Naikwento sa amin ni Staff Sergeant Joseph Sagid ang isang pangyayaring akala niya noon tutuldok na sa kanyang buhay. Madaling araw, ma'am, di pa kami nakakain ng umagahan. Sinundan talaga namin yung apak ng kalaban, ma'am. Pagbaba namin, pag-akyat. Yun na naman pala, ma'am, nakalina sila ng landmine. Yung sa unahan niya, malaking kampo na pala. Sakto yung daan na pag ganon, nandun pala yung landmine. Pag-apak ko na ganon, nandito na yung landmine, ma'am, yung paa ko to. Sumabog na, ma'am, tumapo na. Kala nila patay na ako, ma'am. Sinisigaw na ako ng tropa na tingnan si Kai. Tapos yung mga kalaban, pulutin nyo na yung mga patay nyo. Ganon-ganon sila, ma'am. Nandun sa taas kasi sila. Sa kanyang naging pahayag, kitang-kita namin sa kanyang mga mata ang pagnanais na masugpo ang problema sa mga komunistang grupo. Wala mang bakas na sugat sa mga naging engkwentro niya sa mga Abu Sayyaf at pakikipaglaban niya noon sa Marawi, hindi inasahang sa isang pagsabog na pakana ng NPA, ang kaliwang buong paa niya ang magiging kapalit. Dito sa Luzon o sa Visayas, ma'am, hindi mo kilala yung kalaban mo dito, ma'am. Pwede kang maisparo dyan sa bayan, biglaan na lang yan, anong nangyayari. Biglaan na lang may pumuputok, biglaan na lang nalalandmine kayo. Sa kabila ng nangyari, hindi nagsisisi si Staff Sergeant Sagid dahil nagampanan niya sa mga oras na yon na mailigtas pa rin ang kanyang lugar sa sigalot na dala ng mga NPA. Proud pa rin tayo, sir, sarili natin na kahit ganito yung nangyari na, sir, na naipagtanggol pa rin natin yung sir, kaayusan ng bayan, sir. Pag ako, sir, pulpid ako, sir. At pag madugtungan pa yung ko, sir, willing pa akong bumalik sa sir, sa pagsiservisyo, sir. Hindi maikakailang, mahirap nga ang ginagampanang tungkulin ng mga sundalo sa kanilang propesyon. Mula sa training hanggang sa aktwal na bakbakan sa kanayunan, dugo at pawis ang kanilang nagiging puhunan upang makamit lamang ng bansa ang kapayapaan. Sa pagharap ni Major J. Namoka sa aming grupo, matapang niyang pinatunayan sa amin na hindi madali ang propesyong kanyang pinasukan dahil sa mga sakit na maaring makuha pagkatapos ng digmaan. Matagal ko na itong nararamdaman, yung madalas na pagsakit ng ulo. Pero at that time, nadadala pa siya ng gamot eh. Sobrang sakit ng ulo ko nga. Ininuman ko ng pain reliever, wala siyang epekto. Tuloy-tuloy siya, tapos nawalan ng lakas yung kanan pa ako. Batid ni Major Namoka na hindi naging hadlang ang karamdamang ito sa kanyang trabaho, kaya't nagpatuloy pa rin siyang nagturo noon sa Special Forces School. 2 araw matapos ang pagbabalik niya sa pagtuturo, isang pangyayaring hindi niya inaasahan ang darating sa kanyang buhay. Nung nasitiskan yung ulo ko, doon na nila nakita yung na mayroon daw akong arachnoid cyst on left medial cerebellum convexity. Nung cyst, tumubo is napaka-sensitive na part ng brain. Kumbaga, doon halos malapit siya doon sa part na
Sabi niya, yan yung nagkocontrol ng heartbeat, balance. Yung pagka-explain na yung surgeon sa akin eh. Dahil nga sa mga hindi kanais-nais sa karamdamang ito, naapektuhan ang kanyang mga binti at paa, dahilan upang panandaliang hindi siya makalakad. Dumating man ang puntong ito sa buhay ni Major Namoka, walang halong pagsisisi at pangamba sa sinumpaan niyang tungkulin bilang isang sundalo. Wala po akong pinagsisisihan na naging sundalo ako. Dito ko na nakita yung fulfillment para sa akin na fulfilled ako sa ginagawa ko, sa trabaho ko. Ilan lamang sina First Lieutenant Hakuba, Staff Sergeant Sagid at Major Namoka sa mga magigiting na sundalong hindi nagpatinag sa mga dumating na hamon sa kanilang serbisyo para sa bayan. Sa iba't ibang pagkakataon, ibinuwis ng mga sundalo ang kanilang buhay mapagsilbihan lamang ang mga kapwa nila Pilipino. Gaya na lamang ng nangyaring pagkakasawi ng maraming mga sundalo nung nanalasa ang Bagyong Pablo sa Mindanao. Taong 2012 nang sinalanta ng Bagyong Pablo ang bayan ng New Bataan sa Davao de Oro. Habang ang mga sundalo ay pumunta doon para sa humanitarian assistance para tulungan yung mga nasalanta ng bagyo, yung mga natabunan po doon. So isa din sila. Yung grupo nila po ay kabilang doon sa nagsakripisyo. Namatay po yung mga kasundaluhan po natin doon, sir. Isa si Captain Jose Enrico Nuas at mga kasamahan niya sa 66 Infantry Battalion sa mga naatasang magsagawa noon ng Disaster and Relief Operation para sa mga residente ng Barangay Andap sa New Bataan. Ngunit dahil nga sa lakas ng hagupit ng Bagyong Pablo sa mga oras na yon, sinawing palad na nilamo ng baha ang sinasakyan nilang military vehicle dahilan ng pagkamatay ng iba niyang mga kasamahan. Nung naisakay na namin lahat, biglang dumating yung lahar, parang lahar na approach. Yun nga, rumbling na yung bato doon sa taas ng bukid. Then, yung tao nagpapanik na. So sabi naman ng tropa sa kami na huwag kayong magpanik, magdasal lang, saka tiwala lang sa na maliligtas tayo. Ayon pa kay Captain Nuas, nung mga oras na yun, hindi naging alintana ang mataas na baha sa pagligtas sa mga residente ng lugar kahit buhay pa ng mga sundalo ang magiging kapalit. Part ng trabaho po namin, serve the people. Pinili talaga namin na hindi talaga namin sila iwan hanggang mailigtas namin kahit na kapalit nun is yung mga namatay ko na tropa doon. Sa taong 2020, muling ipinamalas ng mga kasundaluhan ang walang sawang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. At ang pinakahuli ay nang manalasa ang Bagyong Vicky sa silangang bahagi ng Mindanao bago magpasko. Hindi nila alintana ang nakaambang panganib basta't masagip lamang ang buhay ng nakararaming sibilyan. Sa mga kabayanihang ipinamalas ng mga militar upang masugpo ang matagal ng problema ng bansa sa insurensiya at dahil na din sa sunod-sunod na inisyatibo ng pamahalaan, marami ng miyembro ang patuloy na sumusuko at nagbalik loob sa gobyerno. Isang patunay na sa kahit ilang dekadang pag-aklas nila sa bayan, taos-puso pa rin silang yayakapin ng pamahalaan upang maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay na sumisimbolo sa pagkakaisa. Ito actually yung integration portion, ito na yung nag-umpisa na kung bakit naging successful tayo. Because during that time, we found out that it is not just the role of the military to end insurgency. We have to involve all agencies. It should be a whole of government approach. Matagumpay man ang kinahantungan ng bakbakan ng mga militar laban sa mga terorista at mga rebeldeng grupo, hindi pa rin maiwawaglit sa kanilang mga isipan na ang mga naging kalaban ay isa ding mga Pilipinong nawala sa landas at nabulag sa katotohanang hindi dapat nila pinaniniwalaan. Hindi kami natutuwa, sir, na may namamatay na kapwa namin Pilipino. Pilipino din yan eh. Hindi lang tayo magkapareho ng prinsipyo siguro. Hindi lang talaga magkakaintindihan. Pero hindi kami natutuwa noon, sir, na napapatay namin sila, na neutralize namin sila. Hindi ganun, sir. Talagang gusto na talaga namin na tapusin ito, sir. Walang nananalo sa gera, lahat nagiging biktima. Hindi lang yung tao na na-involve,
kundi pati yung family niya. It's always a mixed emotion. Masaya ka na na-accomplish ng ating mga kasundaluhan yung kanilang misyon. Malungkot ka dahil napatay mo kapwa Pilipino rin. Naligaw lang yung landas, hindi lang nabigyan ng magandang direksyon. At lalo nang malungkot pagka ang namamatay ay ang kapwa mo sundalo. Dahil yung iniwanan nilang pamilya, words are not enough to explain to them kung bakit nawala yung kanilang haligi ng tahanan. Para sa mga sundalong ito na patuloy sa kanilang misyon para sa lupang sinilangan, ang propesyong kanilang tinahak ay hindi kailan may mapipigilan ng mga balang nakamarka na sa kanilang mga katawan. Naniniwala silang hanggat nagpapatuloy pa ang karahasan, nariyan pa rin sila upang ipagtanggol ang mamamayang Pilipino. Ang pangarap ko kasi sir na talagang maging isang sundalo. Kasi sir tayo dito sa mundo ay lahat tayo mamamatay eh. Ano yung iambag mo ba sa ating bayan? Sa pagiging sundalo kasi sir, masasabi mo doon na talagang nakapaglingkod ka sa ating bayan na kahit na buuhay mo, sariling pamilya mo, iiwan mo para lang paglingkuran itong ating bayan. Sa pagsubok na kanilang nilampasan at mga balakid na patuloy nilang nilalabanan, pinatunayan lang nila ang katagang the Filipino is worth dying for. Buhay man nila ang naging kapalit, taas noon nilang iwawagayway ang watawat ng Pilipinas sa digmaan upang makamit ng bawat Pilipino ang matagal nang hinihiling na kapayapaan at pagkakaisa. There is no love greater there is, sir, for a one soldier who willing to die for his country. Ano kami sir, it's our honor na to serve the Filipino and buong Pilipinas. Kaya yung mamatay para sa iyo ay karangalan ko. Mamatay man kami, masugatan man kami, mabulag man ako, maputulan man yung mga paa, kamay, yung mga kasamahan ko. It's our honor na paglingkuran ng ating bayan. To be a soldier is the most noble among all the professions. Ito yung siguro yung pinakadakila na kayang gawin ng isang Pilipino, ang mamatay para sa bayan. Kailangan yung pagmamalasakit sa ating bansa at sa kapwa. Only in that way that magkakaisa tayo. We are able to develop that strong bond or brotherhood as one race, as one Filipino. Hindi po sana masayang ang mga mata ko. Hindi po nawala yung aking paningin. Ibinigay ko lang po ito sa ating bansa. Para sa mga sundalo ng pamahalaan, higit sa pagmamahal sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga pamilya ay ang lumaban para sa bayan. Taglay ang disiplina at pagiging makabayan, isang panatang kailangang tuparin para sa kanilang sinumpaang tungkulin. Sa libo-libong mga sundalong inialay ang buhay sa ngalan ng kapayapaan, na ipinta sa kasaysayan ang masidhi nilang pagsinta sa lupang sinilangan. Higit pa sa sariling mga buhay, kanilang hinirang sa ilang bayan ang mabigat na katagang, ang mamatay ng dahil sa iyo. Magandang gabi, Pilipinas!